Catholic, sabay pa sa ilahan. But actually, according sa mga scientists, spring, nataw si Jesus. Kay naaman sa gawas ang mga shepherds. Okay? So anyhow, ang importante nga atong gisaulog ang kapanganakan sa atong maluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. Very unfair para sa atong Ginoo nga kita mo celebrate sa atong birthdays unya siya dili nato i-celebrate. Amen? Amen. So salamat sa Ginoo again. Merry Christmas again. Congratulations no kang Gwyneth atong giapil sa atong pag-ampo gisabayan pud niya og paningkamot og tuon. Wa ka mamupya dai. Daghang po mga Christians no na nakapasar ng mga kailan na magdalayo ng Ginoo. And then we are also saddened no sa situation ni Krisha. So let's pray for her no na she got into some accident no? And then karon pong January pirahanan po si Michelle. Let's pray for them. Okay? So muna pinakadakong regalo nga atong mahatag sa ilaha. Ang unahan sa atong pagpamalandong karong butaga is prepare him room. No? Atong andaman o luna, atong andaman og lawag, atong andaman og kwarto sa atong kinabuhi, ang atong buhing Dios mga igsoon. No? We need to prepare him room kay sa una wala man siya hatagi o luna apan kita nga mga anak niya dapat kita paulahi. No? We need to open our lives no aron makasulod no ang Ginoo sa atong kinabuhi. I know na ana ang Ginoo apan wala lang yun nato siya 100% no nga gipakontrol sa atong kinabuhi. And hopefully this Christmas no dili ta mapareho sa uban panahon sa iyang kapanganakan no wala gyud ni abli no para niya no apan kita karon abli ang atong kasing-kasing ang atong kinabuhi para sa atong Ginoo. Amen ba? No? Ang uluhan sa atong is preparing room. We will be talking about God calls us to make room for Him no, in our lives today. So ginatawag ta sa Ginoo karon na mugahin. Dili lang mugahin apan itugyan ang tanan nga duna sa atong kinabuhi, whether it is work, whether it is school, no? Family, personal pleasure, relationship, finances, plans for the future. God is calling us to make room for Him in our lives, no? Karong butaga, no? And ang atong purpose is to call God's people to make room for Christ in every part of our life. No, sa tanan nga sa ako nang dimension ganina. No, naabas Christ diha or gihatagan na nato siya duna. For example, sa atong time, Domingo ra gyud siya maghari sa atong kinabuhi. Pero the rest of the week dili. Okay? No, so in anang mga igsoon, because ang problema, human hearts corrupted by sin are naturally closed to Christ. Kung sa ato lang sirado gyud ta. No sirado gyud ta, kita mo open. Kung bitaw sometimes magtas ang inyong pastor, no, di ba? For example, share mo ko ang problema irreversible na. Dili na yun, grabe na ba? No, diha na lang nato i-share na itong problema. No! Dili tayo anak. Although yung anak ta, naturally, kinanglan atong hangyoon si Christ Lord, no? Ablihi because may saan ba si God, no? Ang tanan ko ng iyang ablihan walay makasira. Ug ang iyang siratan walay maka-abli. So ask the Lord na siya ang mo-open. Kaya kung kita lang dili ta ka-open sa atong heart na tig-ah, sa atong heart nga garbuso o garbusa, no? So kinahanglan gyud nato tabang sa
atong Ginoo. Ang atong natuki karong buntaga mao ni mga igsoon. Because the world left no room for Christ at His birth, we must make room for Him in our lives today. Tungod kay si Kristo gisiradaan. No? Could you imagine kung inyo ning one of the longest narrative, no, ang Luke 1 and 2. Itagsa-tagsa yun nila mga igsoon, di man kanitakaw si Mary at si Joseph. Kabuwanan, no? Sa Bisaya ng kabuwanan. So 9 months na siya ba? Di lang kay 9 months, ang kalangkuan nagyod siya. No? Mga nakay nagyod siya mga igsoon. Pero iyang ginakaw para sa census. Kung tumiabot sila sa Bethlehem. No? Kung wala mo nakasayod sa meaning sa Bethlehem, it's a Hebrew word from the word Beth, which is house. And the hem, it is bread. No? The house of bread. Dihapot ang lugar kung diin ang mga sheep na gidedicate para i-sacrifice sa temple at that time, gina-stock. No? So it's very symbolical mga igsoon. And you can just imagine, tumutay wala na yung room, napugos sila na dito na lang mag-deliver si Mary. No? Sa iyahang anak, dito sa ad. Although bawat mukhang baboy sa ila, so dito ad sa baboy. Ano sa man to? Gitawag ng pasungan. Ad sa kabaw or sa baka or sa sheep. No? Insay na ay ad diri. No? Suod ka, layo pa lang. No? Mas-smell na nimo ang baho. No? Sa hugaw. Sa baboy. Okay? Diha, grabe ang germs, mga igsoon. Diha, ipakatao, tungod kay tanan, dili most, all people were closed. No? Sirado ang ilang kasing-kasing, ang ilang kinabuhi, ang ilang panimalay, pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Apan, dili ta inanak. Dili sirado ang atong kinabuhi para kang Kristo, mga igsoon. Dili sirado ang atong kasing-kasing para ni Kristo. Inay kini abli kanunay para niya. No? Gani nakasunod na siya. Amin ba? No? So kung naay mga area or areas sa o luna sa atong kinabuhi nga wala pa nato pasudla si Jesus, karon ang sakto nga panahon na ato siya pasudlon mga igsoon. So mangutan na ta mga igsoon, why was the Savior of the world laid in a manger? Yanong dito man yun siya ipakatao. Kung saan man siya, nag-inoa lang ang atong Ginoo. No? Nag-inoa lang siya, okay, pwede na ba yun? No? Anak, bakit kita naman? Matilusupuro ba kayo ito? Okay. Dito sa pasungan, na-overacting. Yung anak ba mga iso na nasa itong una-una, ang makahuna-huna rana, ang mga diling magtotoo, amin ba? No? Apan kita, naong kayo ni, why was the Savior of the world laid in a manger mga igsoon? Ang una din na hinungdan, no, ang kanalang masinsin sa itong una-una is that the world had no room for Christ. No? Although na iduha ng klase ng kalibutan. Ang kalibutan nga nahigugma kang Kristo o ang kalibutan nga nasilag kang Kristo. No? Ngayon mga tinuod ka ng pastor, kabihan po. Na yung mga countries karon nga kundi Christians are illegal. Christians are being persecuted. Christians are being murdered. No? Sa ilahang simbahan mismo. Panahon sa ilang silimbahan. Mga igsoon. Kung naapoy kalibutan, na nahigugmas kang Kristo. Ang kalibutan karon, no? Na kundi dili ta part ana unang dapat dili ta makig-abing ani nga kalibutan. No? Kay kini nga kalibutan nga igsoon, walay luna kang Kristo. Mo celebrate o Christmas pero og imong obserbahan ang ilang celebration, walay worship. Amen ba? Worship is absent in celebration of Christmas. No? Na ay MC diha, no? Hubog. Okay? No, maghimo-himo ka, may kanoke, mag-joke-joke. Okay? Bukanta Christmas.
taod-taod mag-exchange gift, taod-taod mo kaon, taod-taod mo inom, taod-taod mo video game. No? Namumuli nga, nagkamang. Walay worship. This is the world diin walay lunat sa ilang kinabuhi si Kristo. Mga igsoon. Apan dili ta ing anak. Amen ba? No? Timan-i, the manger was not incidental. Dili to sunag na. It was a deliberate sign. No? Gituyo to sa Dios kay kini ang katumanan mga igsoon. Sa kasulatan, sa propesiya, sa daang tipan. Gituyo ko sa Dios mga igsoon. Ing ana ang iyang pagpakita sa humility, sa pagpaubos mga igsoon. Apan bisan pa ni ana, makita nato diri, the world is blind to God's glory. No? Preoccupied with worldly concerns, unwilling to welcome the Savior into their lives. And that is why mga igsoon, noon ang world na walay room for Christ. They celebrate Christmas, but it is selfish and self-centered celebration. Unsay ilang makuha, unsay ilang mag-benefit, mga igsoon. Dili kung unsay ilang mapuga para sa Ginoo o sa iyahang pangasawon nga mao ang iglesia, ang simbahan, o kita mao ang simbahan ng igsoon. No? So that is why pareho ni kasi nakakita ang undercover boss, no? Na ay program ng undercover boss. Siya ang tag-iya sa company mo niya. Mag-undercover siya, more siya worker ba? Namuhalibuyo siya dito. Na makita niya dito, mga batasan sa mga worker. And then later, masyak sila, agoy, ang katulad ilang gidaog-daog. O dito ang tag-iya sa company. No? So, ikana po si Jesus, mga igsoon, ang atong lesson mo ni. We need to ask ourselves, what fills the rooms of our lives today? Unsa may nakapapuno sa kinabuhi nato karon? Ang atong anak ra? Ang atong bana ra? Ang atong asawa ra? Ang atong uyab ra? Ang atong future ra? Ang atong pangarta ra? Unya wala si God? No? And then we call ourselves Christians. We call ourselves children of God. We call ourselves believers. Mga igsoon, what fills the rooms of our lives today? Unsay nakapapuno sa atong kinabuhi, mga igsoon? Si Kristo ba o ang kalibutan? And that is why we need to identify areas in your life that Christ is crowded out. No? I-identify niyo kung naay mga area, mga igsoon, na kung diin giit sa puwira nato si Christ. Sa atong relationship, dili, wala ba si Christ ani? Ako'y mapuot ani akong relationship. No? Akin din akong decision kung saan akong kurso, wala po si Christ ani. No? Kago ka mong example ba? Although di tinuod na story, pero daw ang lesson ani. Dito ni kang Pastor Tabuso. No? Inundo pa ko hangtod karon. 20 years ago, ingon niya sa usa ka sumbingay niya, na ako may tao nga gi-invite niya si Jesus and balay. I-invite niya, tigipaya niya. So, gipaso niya si Jesus, gipakaon, o niya, Ginoo, ayaw lang yung kuha ayaw lang yung biro. Ay, ikaw ba yung Ginoo? Nasupog lang niya. Tao, Jesus to, rapot. Kaya bisita na ba yan siya? Isa rin bisita, di ba? No, wag yung ihoko ng bisita. No, maglanay rin yun na. No? Pero pagkagabi, i-atake mo siya demonyo. Lagi, bugyo ng demonyo, tibok gabi. Punating siya, ay, pagkaugma. Grabe yung mga black eye, sabat-sabat. Ano siya? Naunsaman ka? Ay, kira ka ay ni Lord, ay. Pagka-second day, maupod, mga demonyo, ipang, maan siya. Di-atake siya, siya na gihapon, naging kama. No? Pagka-ikadua, hapit na siya maadto sa ICU. No? Ikatulo, gabi, wala nagyan mga igsoon, di na siya hapit kakaon, di na siya kalebo, nung na siya banding. Naningon siya, Lord, reklamo ko nimo, Lord, ha? Bisita man tuwag ka, no? Pero, nga nung pagkatami sa mga demonyo sa kuha, nga naman nga,
Huwag po mo tabang. Nawara po niya akong isura ro. Sa ito ba kay Jesus? Dili man kumutabang sa mga tao o mga butang na dili ako. I don't own you and I don't own this house. So, dili ko obligado mutabang sa imong kinabuhi. And then there comes a realization. Lord, sorry. From now on, I am yours and kining tanan is yours. I'm just what? Steward. No? Piliyanan. Manager. Apaka, ikaw pag nagkapi, siya na to. Si Jesus ang nagwardya. No? Pero ginanok niya mga igsoon, hindi na naman. Si Jesus na may tag-iya, siya na yung mabantay. Anak ko mga igsoon. In your school, sa imong studies, sa imong work, sa imong relationship, sa imong family, atake anak ni Satanas kung dili na si Jesus ang nag-iya sa imong family. Atake anak. Tayo. Atake ni Satanas sa imong finances. Kung dili si Jesus ang tag-iya sa imong finances, perting tayo ka. Atake ni Satan sa imong mga anak. Kung dili si Jesus ang tag-iya sa imong anak, tayo kayo ng Yeso. We need to identify areas in your life that Christ is crowded out. And that is why we need to repent of misplaced priorities. Kung mga priorities nato na wala ang Ginoo, pangayog pa sa inyo. Amin ba mga Yeso? Itugyan ang sa iba. Ikaduha mga igsoon, why was the Savior of the world laid in a manger? Because Christ entered humility to redeem our rejection. Have you ever been rejected? No? Sa relationship, na-reject ba ka? Pag-apply mo sa school, na-reject ba ka? Pag-apply mo trabaho, na-reject ba ka? No? Daghang mga rejection sa kinabuhi mga igsoon. Apan timan si Kristo misulod nini kalibutan na diha sa pagkamapainomsanon aron i-redeem. Why na imuluwas nato mga igsoon ang Ginoo? Amen. No? Wa na imulingi nato. Wa na imulingi nato mga igsoon. That is why Christ entered in humility to redeem our rejection mga igsoon. Balikon ko that the manger was not accidental. It was what? Providential. Nagituyod ko sa Ginoo, nagitugyod, maadto si Maria. Nagitugyod, manganak si Maria. Mga igsoon. Nga naman, God or Christ took upon Himself ang atong rejection mga igsoon. What ay maluwas na ako sa atong pagkadaog. Ang Ginoo ra gyud, mga igsoon. And that is why another truth diri, mga igsoon, salvation comes not through worldly power, but through humility and grace. Kini nga kaluwasan, wala din nato nakapot tungod kay maayo kayo ta muluhod-luhod og isa ka kilometro. Wala din nato makapot kay nagdonate ang simbahan og pila ka milyon. No. Unsa ni? Salvation comes not through worldly power, but through what? Humility. Through humility and grace. Sa pagpaubos o biya sa grasya sa Dios mga igsoon. No? Muna gusto na ko i-compare. I want you to imagine. So, ini ang manger. Ano dili yun? Okay, mo ito ang manger mga igsoon mo ni. I-reconstruct. You could you imagine? No? Mga na-medical diri na kuwan. Grabe rin, no? Pwede ka makuwan ani, matitanos. No, kaya ang pusod pa. No, sa giputo ni Maria sa pusod ni Jesus, iya siguro dikit-kit. No, di sa mapagkaayo mo ni ang bato sa manger, iya ra kung anak din. No, or nagdala siguro si Jose. No? O kutsilyo.
Kagabuki pa siya dili konselyo ang termino simple. No? Kanang konselyo nga perting na para ba na itom na. No? Unsa man ang suot mo ni diri gipanganak pero unsa ang pinakamahal na cream? Sumo Dodo cream. No? Which is about ang pinakabarato ani nga cream is 5 million. No? Ang uban ng mga tao, mga bata, ng mga dato, na tao din. Apan ang tag-iya sa kalibutan, ang tag-iya sa kinabuhi, na tao sa pasilan. Tingani ang dapat naa sa atong kasing-kasing karon. And that is why mga igsoon ang atong nasod, we need to embrace humility as God's people. As much as possible. By God's grace, mga igsoon. Bisan kung saan mo ka garbuso. Atong paningkamutan, pinaagi sa grasya sa Diyos. Tungod kay mga linuwas makahata sa Diyos. Gipakamatya ni Kristo. O nanganak si Kristo, atang kanako. Dapat atong gakson ang pagkamapainusanon ingon na mga katawhan sa Diyos. And another din mga igsoon na gusto na mong i-share, no? We need to make room for Christ. No? Welcoming Christ into our broken, surrendering our pride, no? Welcoming Christ into broken places of our life, and trusting God's grace to redeem rejection. Ikatulong mga igsoon, why was the Savior of the world laid in a manger? Because we must make room for Christ today. Daghang mga manimbahay, daghang mga nag-aangkon nga Kristohanon sila nga dili malangit. Balikon ko, karon daghang mga pastor, pila pastor eh. Daghang mga pastor, daghang mga Kristohanon, daghang mga manimbahay ang dili makasuot sa langit actually. Nga naman, tungod kay nag-angkon sila nga Kristohanon, nag-angkon sila nga pastor, nag-angkon sila nga manimbahay, nag-angkon sila nga active sa simbahan, apan wala di ay si Kristo sulod sa ilang kasing-kasing. Wala di ay si Kristo sulod sa ilahang kinabuhi. No? Kaya ba po pila ka milyon ang na-impierno panahon ni Jesus sa dihang ipanganak siya? Hindi pa yan. Because niabot si Kristo sa iyang kaugalingong katawan, apan ang iyang kaugalingong katawan sumala sa Juan 1, wala mudawa kaniya. Ang kuya naapunta diri karon. No? Ang mga born again, daghang mga born again, kuno wala di ay Kristo sa ilang kasing-kasing mga igsoon. That is why we need to remember the manger could also be a sign of a closed heart. Nganong nabutang dito sa manger si Jesus because sirado ang tanang kwarto. Mga igsoon, nga naman ay wala sila makaila ni Kristo. Kaya kung nakaila pa lang yun unta sila, mga igsoon, ilaw yun unta itong pahigdaon sa ilang kaugalingong bed, mga igsoon. That's why the manger could also be a sign of what? A closed heart. And I pray na wala diri sirado ang kasing-kasing. Amen. Gusto na parang sirado ang kasing-kasing mo niya abdi ang tiyan. No? Andam ba? No? Pero ang kasing-kasing sirado. The gospel, mga igsoon, calls us to open the door to give Christ the central place in our lives. Dili part. Christ is not part of our lives or of our life. Christ is the center and the one who fills our life. Siya ang sentro, siya po ang nakapapuno sa atong kinabuhi. Amin ba? No? Siya dapat ang nakapapuno sa atong kinabuhi. The gospel calls us to ask Christ, atong hangyoon si Kristo karon, na atong ablihan ang puntahan sa atong kinabuhi, na siya mao'y mahimong sentro, kung siya mao'y makapapuno ni ini mga istorya. No? That is why ang atong balay,
Ngunit the best makita na ako sa balay sa Kristohano. No, diba, kita mga Bisaya, may kayo no? Pagsud mo, basta naglaroy ang medalya. Haguan ko may murag ko ba? Sulaw kayo. Okay ba na? Pero, ato bang nalaray ang atong pagkamatinumanon sa Ginoo? Pastor, mauni pastor, kato pinundot ka pastor, kato bang wag pa yung building ba, yuta pa pastor, mauni ni pastor, nakinundot ko pastor, nag-groundbreaking ka pastor. Kini pastor, pinundot ka pastor, kato ang atong simbahan, kuan pa. No? Kahoy pa. No? Kini pastor, pinundot ka pastor, kato nagbalik ka pastor, kung hindi ka kakita. No? Those are hall of faith. Dili lamang ka mangulikta of hall of fame, but hall of faith. No? Dili ka mangulikta og mga medalya sa atong ka-bright, pero bugo di ay sa Biblia. Bugo di ay sa pagpadapat sa pulong sa Ginoo o sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kundi mangulikta ta sa pagkamatinumanon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mangulikta ta mga panumduman, mga igsoon. Mangulikta ta panumduman, nga kung diin giunsa ta pagluwas sa Ginoo, giunsa ta pag-usab sa Ginoo, giunsa na sa ta pagluwas sa Ginoo human ta mahagba sa atong mga kapakyasan. And that is hall of faith, mga igsoon. Naapatay nakolekta ana. O ato lang nakolekta mga igsoon. Wala ko nag-imang na di na maayo na. Maayo na mangulit tag grado, mangulit tag medalya, mangulit tag certificate, no? Tanda-tanda nga certificate, no? Gikan certificate sa lisensya. Tanda, okay na. Pero dapat mulabaw ang mga token sa pagkamatinumanon sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen ba? No? Mula dito, example, na-uban diri na injury, nagukod, dagan ta siya mga buluhaton karon, kapalwag ito ko Lord. That's God's faithfulness. Nga naman, na ay lesson si Lord na gusto niyang ipaabot. Amin ba? No? And doon karon mga igsoon atong hunahunahon, we must make room for Christ today. The danger could also be a sign of closed heart, and the gospel calls us to open the door to give Christ the central place in our lives, mga igsoon. No? And that is why, di ba, kung naay bisita, no? Manglimpyo man ka, atong andamon, labaw na kung atong pasundon si Yesu Cristo sa atong kinabuhi. No? And then, mga igsoon, making Christ the Lord of our life, no? Kung saan man eh. Kaya naman kabalo din ta. Nga aron ang si Kristo mahimong sentro. We need to have daily prayer. Napatay daily prayer mga igsoon. No? Salamat sa nag-amin ha. Napatay mga daily prayer mga igsoon. Okay? We need to have daily prayer. Okay? Daily Facebook, daily Messenger, no? Daily ML. At ang mga ginikanan, daily kapikog sa ilang anak. No? Kung maura man kayo na, no? Magpasalamat ko. Nawapot na daily. No? Kung di ba rin ko kapikog sa akong anak, apo, apostohon, kung sa palang apostiking. Because kailangan makapikugtad so that ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, ato na yung sa daily prayer. Daily prayer mga igsoon. Amen ba? No? In fact, bisan sa atong pagkaon. No? Magdungan tagkaon, aron dungan tag-ampo. Kaya kita sometimes masyapo ng picture, ang gila sa timay ba? Nag-pray ko, na-picturean man, ako bang mga nako sa kong palibot, nagtatat na ang mga mata, sabi ko, mabili Kristohano, nag-anaray. Nagtutok sa Sudan.
Android, mga Airway, kuwang na mo yan. Ano naman? Wala na agad. No? Siguro okay mga ampok. Sa inyo mga palimanay, asa naman si Tonton? Or asa naman si Quran? Ampok, asa to? Mamahaw na ka. Okay, ikatuhang sa, there must be daily Bible reading. Oto sa'yo, nasa ko, kay mo lagi, pito nga to, walo ka, walihan, kagakuan, baka Bible reading yun ko. That's why I encourage you to have daily, sa inyong kuha na mga app niya, nga kadaag daw, na pop up bitaw, na pop up nga verse, mas mapugos to kag friend niya. Di na ba ma-close? Unless imong basahon, i-click niyo mo ang amen. Amen! Pao, di mo i-click, dito na mo, kanang pop up, yung bawa, may nindot. No? Okay? Hindi pa rin nag-warning, ito, mag-warning orange, rainfall warning, praying, gusto mag-basahon na namin din. No? Daily Bible reading. Ikatulong sa daily and weekly worship. We need to worship God daily, not like personal devotion. No? Yes, personally, no, I do have my own personal devotion, especially when I prepare my sermon. We need to have weekly worship, mga igsoon. Okay? Number 4, daily obedience to God's word and to God's will. Dili lang kay Domingo. Kung Domingo ra pakitagtao ra kita mga igsoon. No? We need to have daily obedience to God's word and to God's will. Sa katapusan mga igsoon, this Christmas season, let us ask Christ to be the Lord of our life. Atong hangyoon si Kristo na mahimong Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Atong hangyoon po si Kristo na mahimong Ginoo sa atong panimalay. May bawaan na pag ako din sa Ginoo diya sa inyong panimalay, inibisita na ako. Ang pinakahawod mao'y Ginoo diha. No? Kung ting paniod to na, unya, di siya gusto, maniod to niya, wa ka, di ka kaik. Amo may Ginoo diha, pamilya. Gusto siya mag-computer, unya, di ka kapio. Ana, yung ka, kaya ano man, mutampling man. Hindi mo tawag 20. No? 50 yun. Mga Ginoo sa inyong panimalay, mga igsoon, dili si Kristo. Okay? O dili ni mo hatagag 50 di mo eskwela. O na Ginoo. Ngayon mo hatagag 50, wag ka po niya atong eskwela. Basta ang blackboard. Mao na yung Ginoo. Mga igsoon. Kung mga part sa atong pamilya, mga igsoon, dili kasimba, pero makatampo mo pista. Makatapok o isla, kaya mo bakasyon. Then mauna ang Ginoo, mga igsoon. We need to have a daily obedience to God's word, mga igsoon. This Christmas season, let us ask Christ to be the Lord of our home. Si Kristo ba ang Ginoo sa atong panimalay? And then, katapusan, this Christmas season, let us ask Christ to be the Lord of our church. And to be the Lord of our church, mga igsoon. Muna ako, mga ipasaylo dito sometimes, yung pastor nagdako sa militaristic na family. And so, when I was growing up, nakagwan tayo ko tuhang ka oras na akwad. No, grade 1, grade 2, grade 3. So karon grabe ng mga bata ko, mga ADD na. Kanang ADD? Attention Deficit Disorder. 1 minute ra. 1 up. Okay, natagan sa mo 20. Yung sa mga siya, 1? Ano ka ng computer ba? After 5 minutes, saksakan na sa silko. And that way sometimes may pastor or di ka mauhandle no, sa ingana nga rin. Because lahi ang atong era. Lahi ang environment. Pero bisan palihana, gusto na ko nga si Kristo makoy maghari ni ini nga simbahan. Amin ba? And right now, balikon ko mga igsoon,
hear Him, we will. May the good Lord continue to bless His word as we read and meditate on this morning.